Mga kasama sa Kilusan, iniling sa akin ang Party Central Committee ko ang lahat ng mga kadre at mga mandirigma. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kapakanan ng ating Kilusan. Tandaan ninyo, kaya kayo naririto ay upang magkaisa-isa, mag-ipon ng lakas, lakas ng para sa mahihirap at mga nahapi, na pinagbuklod ng isang layunin, pagbabago. Matagal din tayong panahong sumisigaw, dumaraing. Pero naging bigis ng lahat. Pagdating ng panahon, pababa tayo ng kabayanan. Dala at alay ang ating magandang layunin. At ang mga taong naging dahilan ng pagtitiis natin dito sa pusod ng kagubatan ay kukunin natin ang buhay. Kakamkamin natin ang kanilang mga ari-arian. At ito'y magiging atin kung tayo naging alipin noon. Ngayon, tayo ang magiging Panginoon. Sa kapatagan, hahawiin natin lahat ang magiging sagabal sa pamagitan nating mga baril. At wala tayong pipiliin. Wala tayong pipiliin? Kahit mga sibilyan? Walang malay ng mga sibilyan? Paano kung sila'y ating mga magulang na ayaw makisa? Mga kapatid, mga asawa, o mga anak? Magbubuwis din sila ng buhay. Magpapatulo ng dugo. At ang mahalaga, matupad natin ating mga pangarap. Tayo ang magpapatakbo ng bayan. Babaguhin natin ang sitwasyon. Ang tatsulok ay babaliktarin natin. Ang mga mararalita ay ilalagay natin sa itaas. At ang mga burgis na mayayaman at may impluwensyang politiko, ibabagsak natin sa ibaba. At hindi tayo titigil hanggat hindi nababago ang bulok na sistema. Nasa sa ating kamay ang pagbabago. Tayo ang maaaring magpairal ng isang magandang kinabukasan para sa masa at para sa mga taong nakatanikala sa hirap at ang mga taong nasa itaas na puro ginhawa, sila ngayon ang ibababa natin. Humanda kayo! At doon kayo. Ikaw naman doon. Di ba sumunod sa akin? Dali! Dragonfly, you need assistance. Come in, over. Dragonfly, this is Delta. Dragonfly.
Mista! Ang hirap sa inyo. Masyado kayo mababagal. Kuya, nakikita namin kayo. Alam namin kayang-kaya nyo. Basta, matutuwa si General Montalban yan. Okay ang accomplishment nyo. No. Mamaya, gagawin ng major yan. Mga mista, hindi ako papayag hanggat di tayo sabay-sabay magme-major. Siyempre, sama-sama tayo, di ba? Pero, magpapahinga muna kami. Sa Maynila muna kami. Maiwan muna kayo dito sa Bicol, ha? Okay, everybody, watch closely, huh? Oh, it's empty, huh? You blow. Keep on. Okay, get ready. Here we go. Wow. Okay. Okay. Oh, watch closely. Wow. Wow. See that? Okay. Siya nga pala, Karen. Desidido ka na ba talagang mag-asawa ng sundalo? Kaya nga lang, kailangan ihanda mo ang sarili mo sa maaaring mangyari. Kasi, alam mo naman, lagi na sa panganib ang mga buhay namin. Kasama na riyan ang nababalitaan mong iba't ibang babaeng kadikit niyan. Ano ba? Wala nang ganyanan. Kakasal na kami nito eh. Saratado, ganyan rin yung sinabi mo nun eh. Nung may pakilala ka sa amin, na ibang babae. Siya rin yun. Nagpabago na ito ng hairdo. Ano? Never pa ako nagpalit ng hairdo, no? Bok, ang ibig mo sabihin, nakarating na rin siya sa Mindanao? Hindi ako yon. Hindi pa ako nagpupunta sa Mindanao. Hmm? Oh. Okay, everybody, watch closely. Come on, get ready. Oh, whoa, whoa. Okay, everybody, watch closely. Come on now. 1, 2, 3, hoop. Tingnan niyo ako. Nitingin sa ibang babae, di ko na ginagawa. Kontento na ako sa mama ko eh. Ay, sabi mo, takot ka lang dyan sa asawa mo, no? Dapat lang. Dahil kung marunong kayong bumarel, mas marunong ako. Oh, Denise, easy lang. Paano? Tuloy na kasalan. Oy. Saka na yan, di pa ako kinakasal, no? Ano ba? Kayo talaga, hindi matapos-tapos ang kwentuhan nyo. Parang ngayon lang kayo nagkita-kita. Hoy, ang anak mo, ayaw hipa ng kandila hanggat hindi ka nakakasama. Oo nga pala. O, sige na, magsunugan na kayo uli. Ayan na si Papa ko, ayan na! Oh, teka muna ha. Kailangan mag-wish ka muna bago mo i-blow ang candles. Makikisabay na rin ako ng wish ko. Papa, alam mo kung anong wish ko? Sana, wag na kayong umalis. Para, lagi tayo magkakasama nila Mama. Di ba, Papa? Para mas masaya. Mukhang naturuan yata ang anak ko. O, sige na, blow mo na candles. Sige na. Yeah!
Alam mo, nag-aalala ako eh. Napakataas ng pagtingin sa'yo ng anak natin. Ayokong habang tumatagal, lalong lumalaki ang pananabik niya sa'yo dahil lagi kang wala. Tom, paano kung isang araw hindi ka na umuwi? Napakasakit nun para sa kanya. At sa akin. Kung ang hinahangad nyo, ayan lagi tayo magkasama. Lalo na ako. Akong laging nasa malayo. Nasa panganib. Walang iniisip kundi kayo. Kung ano magiging buhay nyo kung mawala ako. Pero yun ang hinihingi ng tungkulin ko eh. Naintindihan mo yun, di ba? Matagal na, kaya lang. Alam mo rin sigurong sabik na sabik ako sa'yo. You should be proud of your son. I'm always proud of my son. What are you talking about? Hindi, ang ibig kong sabihin, dahil mas matataas ang grades niya ngayon. Dapat lang. Manasama, mas matataas ang grades, di ba? Hoya, ano ka? Ako yatang parating nagtuturo sa kanya. Kaya wag mo sabihing mana siya sa'yo, no? Ikaw naman, Malo, nagtatampo ka naman agad eh. Mana rin naman sa'yo yung bata eh. Konti nga lang. Oh! Akin na yung bala ko! Akin na! Akin na! Sumusobra na kayo ah! Akin na! Akin na! Takbo kayo! Ang kanya pala. Paano ka bata ka? Susumbong ko kayo sa papa ko! Hoy! Mas tawagin mo pa, lolo mo! Hindi kami natatakot! Sige! Mama, papa! Oh, ba't umiiyak ka? Paano po? Ginawa po ang bola ko ng mga mama. Tinulak pa po ako, tsaka binatuan pa po ako. Nasaan? Ayun po! Tom, Para makikipag-usap lang ako doon sa mga tao eh. Hihingin ko lang yung bola ng anak natin. Oh, pakihawakan mo na to. kunin mo to. Teka, para makikipag-usap lang ako eh. Papa, tama ako. Hindi na. Pumunta na lang kayo sa sasakyan. Sige na, sumama ka na sa mami mo. Sige na. Huwag ka mag-alala. Oh, bakit pare? Pare, malaki pala ang tatay eh. Eh ano kung malaki? Bakit? Apat naman tayo ah. Bakit? Nalilitan ba kayo sa akin? Kaibigan, mawalang galang na. Kukunin ko lang sana yung bola ng bata. Bola? Hindi mo ba nakita pinaglalaroan namin? Amin to eh. Hoy, ikaw! Ito na ho yung bola ng anak ninyo. Iniram lang ho namin to eh. Ito, maraming salamat ho. Ako na hong bahala dyan sa mga kasama ko. Nong, thank you ah. Salamat din, kaibigan. Sa Bacolod City, sinabi ngayon ni Mayor Wilfredo Santos na bago magtapos ang buwan ay bubuksan na ang pagbilang. Pahatalo ka. Talo si Papa. Si Jason Tebet. Pinagtutulungan niyo yata ako mag-ina eh. Patira na. Sabing kompetisyon. Sa ibang dako naman, isang pangkat ng mga armadong kalalakihan ang sumalakay sa isang resettlement area ng mga katutubo sa hilagang lalawigan ng Cagayan. Sang-ayon kay June Magbay, Tignan mo yan. Investigator Jomar Sanchez, ang armadong kalalakihan ay pawang mga nakasuot ng uniformeng militar. Kailan pa nangyari to? Kahapon lang po. Mga sundalo ba? Ma'am, meron daw po silang hinahanap ng mga rebelde. Akala po nila aming itinatago. Ayaw po nilang maniwala na wala kami nakitang mga rebelde. Ayun, pinagbabaril yung aking mga kasamahang
Katutubo, sinunog ang aming mga kubo. Ang aming mga kababaihan ay inabuso. Pati po radyong ibinigay niyo sa amin, kinuha nila. Samantalang doon lang po kami nakikinig ng mga pangyayari sa paligid. Huwag kayong mag-alala at i-report ho natin yan sa Human Rights Commission para maimbestigahan at matanggal sila sa serbisyo. At yung radyo, huwag ho kayong mag-alala at padadalang kayo ng bago. Ano pa ang kailangan nyo dito para may padala namin sa susunod naming pagbalik? Ma'am, gusto ko ho sanang damit, pati ho kuhan gamot. Oho, ipapadala ho namin sa susunod. At saka po, ma'am, yung pong aming mga kababaihan ay meron pong hinihiling na kung maaari, ay nahihiya po. Ako po ang pinagsasabi. Lakay Baloy, huwag ho kayo mahiya. Kung ano man ang gusto nyo, ipapadala ho namin. Kung pwede raw po, yung mga lumang panty. Hayaan nyo, padadalan ko kayo. Sir. 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 Sir, I have an appointment with General Montalban. kanina pa niya kayo hinihintay, tumuloy na po kayo. Come in. The order came directly from the Capital Regional Command Post. Kaya ikaw ang pinili ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Bilang Scout Ranger. Very exceptional ang performance mo. Kaya ikaw nang pumili kung sino ang ibig mo isama sa misyong ito. Ang hindi ko lang ho maintindihan, sir. Paano ho nangyari yung kay Governor Agatep? Magkape muna tayo. Si Governor Agatep ay isang mahusay na gobernador sa kanyang lalawigan. Mahal siya ng mga Cagayanos dahil sa kanyang achievement. Sit down, gentlemen. Pero nag-iba na ang ihip ng hangin ngayon doon. Laganap na ang katiwalian. Napawang kagagawa ng, thank you, ng sarili niyang chief security. Si Privaldo Dulay, sir? Yes, Tom. Si Governor Agatep ay sunod-sunod na lamang sa lahat ng ipinag-uutos at idinidikta ni Dulay dahil sa pananakot na papatay ng kanyang pamilya. Oras na hindi sinunod ang kagustuhan nito. Pero sir, ano ang ginagawa ng provincial commander natin doon? That is our biggest problem, Tom. Our intelligence network revealed that the provincial commander is in connivance with Dulay. Sir, do we have any information regarding the family of Governor Agatep? Ang pamilya ni Agatep ay narito sa Maynila. At ang security nila ay ang matatapat na tauhan ni Dulay. Wala man lamang kamalay-malay ang kanyang pamilya sa lahat na nangyayari. Oo nga't nakakakilos sila ng normal at malaya. Pero ang hindi nila alam, sa isang pagkakamali ni Governor, ay madadamay sila. Sir, ano ho bang plano nyo? We will strike simultaneously. Doon ka sa Cagayan. Ako ang bahala rito sa Maynila. Pero ang pinaka-importante, ang makuha mo muna si Governor. Yes, sir. And one more thing. This is a military secret, sir. Good. Nice game, pre. Sige. O ano, talo ka na naman. Talagang ganyan. Hoy, Esguerra, dapat siya nagpare. Hindi bagay siyang sundalo. Lagi nilang Biblia hawak mo. Hindi naman yan ang panglaban sa kaaway. Ito, oh. Hoy, Bisaya, ang Biblyang ito nagliligtas sa inyo. Sa buhay nating lahat. Ang baril, ginawa yan para sa labanan. Ang Biblia, isinulat ito para magbigay ng buhay ng walang hanggan. Okay? Ang barel, ang magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Hanggat pumuputok ito, buhay ako. Isa ka pa. Ikaw naman, Esguerra, oh. Masyado ka matampuhin. Binibiro ka lang. Ang ibig sabihin ng Bisaya, wala pa kasi tayo sa laban, Biblia pa rin yung hawak mo. Hindi ka kasi nakikihalubilo sa amin, eh. Okay lang, pag nasa laban na tayo. Nakikinig naman kami sa sermon mo, di ba? Tama.
Kaya naman pala nung huling dasal natin, muntik na tayong ipinahamak ni Tiniente Ledesma. Hoy! Di Diyos! Sinabi ko na sa'yo, huwag mong papaalala sa akin yung Ledesma na yan! Kumukulo ang dugo ko! Kung hindi lang nag-umpisa yan, uupakan ko na yan! Sinong upakan mo? Sir! Huwag ka na nga sumasaludo sa akin. Total, wala ka naman respeto eh. Upakan, ha? Sige, kalimutan mo muna ang tenyente mo ako. Boy, relax. Easy ka lang. Bok, pabayaan sa akin to. Pagbibigyan kita. Sir, baka nagbibiro ka. Hindi. Boy, okay ka ba? Santos! Tayo naman! Sir, hindi naman ikaw kalaban ko eh. Hindi tayo magkaaway. Anong kaguluhan to? Sino pa si Muno? Sino? Sir, wala akong kinalaman si Santos dito. Ako ang nag-umpisa ng lahat ng ito, sir. Totoo ba yun, Santos? Totoo ba yun? Yes, sir. Ayoko na maulit to, ha? Is that clear? Yes, sir! Sige, magsipaglinis na kayo ng katawan nyo. May mahalaga tayong pag-uusapan. Sir! Boom, boom, boom. Bubum, bubum, bubum. Op, 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 boom! Galing Papa, ah! ang ibig mo sabihin, aalis ka na naman? Babalik ka na naman sa Mindanao? Oo, anak. Pero babalik naman ako agad eh. Tapos, hihingi ako ng bakasyon para magkasama-sama tayo ng mami mo na mas matagal-tagal. Talaga, Papa? Oo. O sige, tulog ka na. Patulugin mo ko. Bakit, Papa? Wala na. Masayang-masaya lang ako. Kasi swerte si Papa eh. May maganda ng mama. Meron pa akong mabait na anak. Oh, tanggalin na natin to bago ka Papa, matulog. ayoko. Bakit? Akin to eh. Kasama ko to sa pagtulog. Ah, ganun ba? Aalagaan mo ba parati yan? Opo.
Ito na ang una at huli kong briefing sa iyo, Tom. Huwag mo lang sanang kalilimutan na ikaw at ang iyong mga tauhan at ako lamang ang nakakaalam ng isyong ito. How far did you go with your men? I trust my men, sir. And I'm assuring you that they won't even tell their families about this. Good. Halika. This is the aerial photography of your subject. And this is the mansion. Dadaling kayo ng chopper sa bulubunduking ito. This will be your drop point, and this is the pickup point. From the drop point to the pickup point, you have exactly 2 hours to accomplish your mission. Sergeant Quijano reporting, sir. Captain Padilla, I'd like you to meet Sergeant Quijano. Siya magiging guide ninyo. Alam niya pasikot-sikot doon. Pero sir, hindi Yun lang ang papel niya, Tom. Guide lang. Don't worry. Sir, ako si Tonyo. Ako ang inutusan nila para sumalubong sa inyo. Ito ang sasakyan na gagamitin ninyo. Salamat. Sige na, lumayo ka na rito. Oo. Pasok! Pasok na! Dali! Tara, dali. Pasok! Dali. Yes, Sige sir. na! Pare, tama na yan. Huwag ka lang magbabad. Oo. O ilan? 2? O, may nangyari ba? Hila na. Oh, pare, papalitan na muna kita. Oh, sige. Salamat. Okay lang.
Who are you? Huwag ka maglala, Gobernador. Kailangan sumama ka sa amin. Gob! Gobernador! Sir! Santos! Dali! Gob! Wata mo si Gobernador! Tayo na! Move out, men! Pagbigyan mo na kami, Mayor. Hindi ko mabibigay ang inihiling ninyo, Medyo. Nangako ko sa mga tao naglukluk sa akin dito. Nalilinisin at wawalisin ko ang lahat ng katiwalikan nangyayari dito. Masagasaan ang masagasaan. Habang ako nakaupong mayor dito, walang gagawa ng labag sa batas. Katulad ng gawain ninyo. Mataas ka magsalita, Mayor. Pero hindi ko kinokontra ang prinsipyo mo dahil karapatan mo yun. Huwag lang sanang dumating ang pagkakataon na tayong dalawa magbanggaan. Huwag kang magbintang, Mayor, kung wala kang ebidensya. Darating tayo sa puntong yan, Bingo. At ipapakita ko sa iyo ang mga ebidensya. At ikaw naman, Major Montalban, kung ang dating mayor dito ay sunod-sunuran sa lahat ng kagustuhan mo, ibahin mo ako. Hindi ako kalabaw na may lubid sa ilong, na kahit saan mo hilahin, ay susunod sa iyo. Mga troso, sir! May mga papeles ba yan dala nyo? Asama mo namin sa likod. Inspeksyonin niyo muna. May papeles ba yan? Kung wala, kukumpiskahin ko lahat yan. Magandang gabi po, Mayor! Amin ho yan! May papeles ba yan, Bingo? Kung meron, at legal, pararaanin ko yan. Baka ho pwedeng ho kayo makausap, Mayor. Saglit lang. Tara, Mayor, saglit lang. May tatawagan lang ako sa radyo. Halika. Black Cat to Fox Hunter. Black Cat to Fox Hunter. Come in, over. Sinong Fox Hunter? Sino pa? Eh, di si Daddy. Para ka naman bago ng bago dito, Mayor. Black Cat to Fox Hunter. Huwag mo na sayangin ang laway mo, Bingo. Hindi mo ako makukuha sa areglo. Pambihira naman, Mayor eh. Makisama ka naman. Eh, Vice Mayor ka pa lang eh. Ginagawa na namin to ah. Yan ang hirap sa'yo, Mayor eh. Lumalaki ulo mo. Magkano ba kailangan mo, ha? Natatandaan mo ba yung sinabi mo sa akin noon? Sapat na ebidensya? Wes! Alam natin ang ebidensya! Kumpiskahin lahat yan! Arestuhin sila lahat! At isama si Bingo! Ano nga arestuhin? Papatay mo na kita! Wala po kami maipakitang legal na papeles kay Mayor Agatep tungkol doon sa mga trosong dala namin. Nagtalo si Mayor at si Bingo at nahantong ito sa hindi magandang pag-uusap. Minura ni Bingo si Mayor Agatep at hinamon niya ito ng barilan. Naunang bumunot ng baril si Bingo. Matapos ang masusing pag-aaral sa mga pahayag ng mga saksi, napatunayan na ang nasasakdal na si Mayor Roberto Agatep at ang kanyang mga kasamahan ay walang pagkakasala. Court is adjourned. Dali lang. Hindi lahat ng panahon mo.
ay panahon ng pagdiriwang at pagtawa. At hindi naman lahat ng panahon ko ay panahon ng pagkabigo at pagluluksa. Tandaan mo ito, Agatep. Darating din ang araw ko. Mad Dog to Fox Hunter. Mad Dog to Fox Hunter. Come in over. Mad Dog to Fox Hunter. Mad Dog to Fox Hunter. Come in over. Mad Dog to Fox Hunter. Mad Dog to Fox Hunter. Come in over. This is Fox Hunter. Go ahead, Mad Dog. Sir, the subject is now in custody. Delta to Mad Dog. Delta to Mad Dog. Come in, Mad Dog. Go ahead, Delta. This is Mad Dog. Mad Dog, kailangan namin ng assistance. Sir, may umahabol ka na Padilla, sir. May umahabol ka na Padilla. What shall we do, sir? Ano pa hinihintay niyo? Give them assistance. Yes, sir. Mad Dog to Fox Hunter. Go ahead, Mad Dog. Sir, the pursuers are terminated, sir. I repeat, pursuers are terminated. What about the subject? What is his condition? Talaga naman si Raulo ko eh. Hoy! Tubi! Hoy! Mo na kami! Ano kailangan niyo sa akin? Nasaan ang mga tawang ko? Saan ako naroon? Ligtas na po kayo sa mga tauhan nyo. Ano? What the hell are you talking about?
Nasaan ang mga tauhan ko? God damn it! Sino kayo? Mad Dog to Fox Hunter. Mad Dog to Fox Hunter. Come in over. This is Fox Hunter. Fox Hunter? Montalban! I know it's you! Answer me! Answer me! Agatep. Tapos na ang araw na maglulusa ko. Manos na tayo. This is a setup! This is a setup! Mad Dog. Wipe them out. Hey! Take cover! Santos! Santos! Umalis na kayo. Hindi pwede! Santos! Santos! Mad Dog to Fox Hunter. Mad Dog. Sir, nawawala sila Padilla, sir.
Open! Sir, hindi ba mga sundalo yan? Puripatin niyo lahat mga bagay na po pwede pakinabangan! Sundalo ba sa paningin nyo yun? Iwanan nyo yung duffel bags. Sige, kilos na! Kilos na! Samurai kayo na! Samurai kayo! Samurai! Samurai! Kudo! Yun! Magsalabas na kayo! Tapos na ang labanan! Sir, baka hindi kayo naintindihan ng mga katutubo. Hayaan niyo ako. Romuar kayon! Romuar kayon! Hanggang kami kalaban! Kakadwayo kami! Kakadwayo kami! Sino ti leader yung Intoy? Isuna, Manong. Yun daw, sir. Magandang hapon po, Lakay. Apo Lakay, mga kadwayo po kami. Marunong din ako mag-Tagalog, Amang. Mga sundalo rin ba kayo? Opo. Sila po yung mga rebelde. Yung po mga uniforming suot-suot nila. Nakuha lamang po nila yan sa mga napatay nilang sundalo. Kami po ang tunay na mga sundalo. Kung ganun ay maraming salamat sa pagtulong ninyo sa amin. Ako nga pala si Lakay Baloy, ang namumuno sa mga katutubo dito. Ako naman po si Captain Padilla. Siya po si Teniente Herrera, si Teniente Delgado, at yun naman po nasa malayong yon, si Teniente Ledesma. Mukhang pagod na pagod kayo. Patane, maganda ka na kahit na ano makakain nila. Opo, Apo Lakay. Tuloy po kayo. An intelligence report that some of your men, led by Captain Padilla, Tomas Padilla, abducted the governor of Cagayan. Is this true? Yes, sir. They were also intercepted by my men upon receiving the same report.
In fact, sir, we were able to get hold of one of Padilla's men. I'm going to present him to the media to shed light. This Captain Padilla is one hell of a soldier. Nangihinayang ako sa kanya. Siguro may nagtaboy sa kanya kaya siya nagkaganyan. Pero may kutob ako na hindi siya likas na masama. That's why I'd like to give him a chance. Get him alive, General. Sit down, gentlemen. People from the press, gentlemen, we have here with us Sergeant Mamerto Quijano of 11th Scout Ranger Company, 1st Battalion Scout Ranger Regiment of the Philippine Army. Nasumuko sa amin upang magbigay ng liwanag sa naganap na pagkakakidnap at pagkakapatay kay Governor Roberto Agatep ng Cagayan. You can start with your questions now. Sergeant Quijano, alam mo pala ang gagawing pang-hostage ng grupo ni Captain Padilla kay Governor Agatep. Ba't ka pa sumama? Talagang hindi po namin alam na ganyan pala ang plano ni Captain Padilla. Ang alam ho namin ay meron siyang misyon na pinanghahawakan upang i-rescue si Governor Agatep. Ayon sa kanya, si Governor ay hostage ng sarili niyang security aide, isang taong nagngangalang Pribaldo Dulay. At ayon na rin kay Captain Padilla, pati raw ang pamilya ni Governor dito sa Maynila ay hostage din daw ng mga matatapat na tauhan nito. Sergeant Quijano, paano mong natuklasan na ang misyong sinasabi ni Captain Padilla ay hindi totoo at bakit? Nang lihim ho kami makapasok sa gwardyadong bahay ng gabing yon at nang makuha na po namin si Governor, ay pumalag po ito't ng laban at nagkaroon po ng malaking kaguluhan doon sa loob ng kabahayan. Pagkatapos po, ay nagkaroon po ng palitan ng mga putukan at sa amin pong pagtakas, ako po ay nagtaka at nag-isip at tinimbang ko po ang mga pangyayari na kung talagang hostage nga si Governor, ay bakit ayaw nitong sumama? Isa pang tanong, Sergeant Quijano. Sino ba talaga ang bumaril? At paano napatay si Governor Agatep? Si Captain Padilla ho mismo. Nang dumating ho ang reinforcements na padala ni General Montalban, ay naisip niya siguro na wala na siyang makukuhang ransom at mabubuko pa siya. General, nung matanggap niyo po ang coded message ni Sergeant Quijano, bakit hindi niyo po kinontak ang provincial headquarters ng Cagayan samantalang sa lugar na yon nangyari ang patayan? Tawag ko rin si Tom. Si Captain Tomas Padilla. At kaya naisip kong wag nang tawagan ng provincial headquarters ng Cagayan ay para maiwasan ang pagdanap ng dugo. Kaya mga tauhan din niya ang pinadala kong reinforcement baka sakali magkaroon ng negosasyon. Gusto ko rin makausap si Tom kung bakit niya nagawa yon. Ako mismo hindi makapaniwala. Pwede talaga yung Quijanong yan eh. Alam naman yung puro kasinungaling ang sinasabi niya eh. Ahas talaga walang yan. Ahas! Sir, ang ibig po ba sabihin ng balitang yun? Hindi na tayo sundalo. Sir, ba't ganun? Ano pang mukhang ihaharap ko sa papa ko? Ba't ganun, sir? PMA. Valedictorian. Nang dahil sa akin, namatay si Isguera. Namatay din si De Dios, Poson, si Santos. Nang dahil din sa akin, nasira ang reputasyon ng mga pangalan niyo. Hindi pala bagay sa akin ang singsing na ito. Sir, kailangan ka namin, sir. Sir, huwag mong sisihin ang sarili mo.
Alam natin lahat na sumusunod lang tayo sa utos ng nakakataas sa atin. Hindi ko kayo pababayaan. Kailangan makabalik tayo agad sa Maynila. Pagbabayaran nila sa atin ang lahat ng ginawa nila mga kawalanghyan doon. Kailangan malaman ng mga tao kung sino at kung ano si Montalban. Tagal ko nang naririnig sa mga kapwa niya sundalo. Sa mga tao ko, na parang diskontento siya sa buhay. Nabanggit niya ang kakulangan ng benepisyo. Kaliitan ng sweldo. Kung ikukumpara sa trabaho nilang mapanganib, bakit daw mga tao sa gobyerno nakaupo lamang sa opisinang malamig? Kung kumita, milyon. Samantalang mga sundalong itinataya ang buhay ng dahil sa kanila. Katiting lamang ang natatanggap. Wala naman ho akong naririnig na ganyang reklamo kay Tom, ah. Masaya ho siya at ang mga kasama niya sa buhay sundalo. Baka naman naglilihim lamang siya sa'yo. General, kailan niyo po kami ibabalik sa amin? Pag nalaman kong ligtas na kayo. At na-neutralize na mga tauhan ni Governor Agatep. General, sana po hindi totoo yung narinig namin ni Mama na tungkol kay Papa. Kasi po, ipinagmamalaki ko po siya sa mga kaklase ko. Sabi ko po, bayani siya. Come here. Anak, bayani rin sa tingin ko ang daddy mo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para malinis ang nadumihan niyang pangalan. Para manatiling bayani siya sa tingin mo. Pero po, checkpoint lang po. Okay. Thank you. Maganda kayo. Checkpoint lang. Sir, checkpoint na naman. Sir, sana naman makalusot tayo rito. Huwag ka mag-alala, Bert. Makakarating tayo sa papa mo. Eric, alam niyo na kung ano gagawin. Yes, sir. Sige ho, salamat po. Magandang gabi ho. Checkpoint lang po. Pakiangat lang ho ang muka. Captain Padilla! Brad, hindi mo na kailangan itutok pa yan sa akin. Men, arrest him! Sige, tama! Pasansyahan muna tayo, Brad. Sir, huwag niyo ako patayin, sir! Huwag ka maglala. Hindi ako pumapatay ng sundalong inosente. Sige, tama! Sige, tama! Mad Dog to Fox Hunter. Mad Dog to Fox Hunter. Come in, over. This is Fox Hunter. Go ahead. Sir, may malaking problema. Nakalusot po sa lahat ng checkpoint ang grupo ni Padilla. God damn you, Ramirez. Huwag na kayo magkasaya ng panahon. Puntahan nyo ng grupo ni Padilla sa bahay nila. At siguradong naroon yun. Move! Yes, sir. Right away, sir. Tayo na! Martes? Martes, Junior! Sumagot ka. Eric! Wala mag-inako rito. Sir, wala rin sumasagot sa bahay. Sir, si Denise, papanan siya, sir. Sir, ayun sila. Let's move out! Pasok sa loob!
Ayos ba kayo? Sir, ayos lang ako. Ikaw, Eric. Bert. Sir, si Bert may tama, sir. Hawakan mo. Dediretso tayo sa ospital. Sir, pakiusap lang. Huwag niyo akong dalhin sa ospital. Dalhin niyo ako sa... Papa ko. Dalhin niyo na lang ako sa... bahay. Please lang, sir. Dito. Bakit nyo dito diniretso? Hindi nyo dinala sa ospital. Wala na ho kami magagawa. Dito niya gusto magpadala sa inyo. Bert! Bert! Kahit kailan, ay, hindi ko matutumihan ang pangalan nyo. Maniwala kayo sa akin pa. Oo, anak. Oo, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, anak. Bert! Bert! Hanggang dyan lang, pinaramdam namin. Pero sumusunod lang kami sa order. Sumuko na kayo! Pati ba kayo, Benji? Alan! Naniniwala kayo magagawa ko nun? We also followed orders. Pero ano nangyari? Ginamit kami! Tignan niyo sa Bert! Hanggang sa kahuli-huli ang hininga niya. Hindi maaari magsinungaling sa akin ang aking anak. Tutulungan ka namin may labas ang buong katotohanan. Yun na nga ako, sir, eh. Si General Montalbano may kagagawa ng lahat. Hindi mo ba alam na ang pinagbibintangan mo isang magiting na general? Sir, kahit kailan hindi ako pwede magsinungaling sa inyo. Yan ang buong katotohanan. Paniwalaan niyo ako. Pwes, sumuko ka. Lumantad ka. Hello? Captain Padilla? Hello? Hello? Sir, anong nangyari? Ayaw akong pakinggan. Mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa human rights violations, lalo-lalo na yung naganap sa isang resettlement area ng mga katutubo sa Hilagang Luzon, na kung saan mga sundalo raw ang may kagagawan. Pinalaki lang ng mga press people ang usapan. Sinira nilang moralidad, ang integridad, ang kredibilidad naming mga militar. Bueno, pakinggan naman natin ngayon ang sagot ni Atty. Labayen tungkol dito sa mga obserbasyon ni Kapitan Alvera. Steady ka lang dyan, ha? Yan. Salamat kami. Nais kong bigyan ng linaw yung tungkol dun sa nabanggit niya. Tungkol ba dun sa ebidensya? Nais ko na bigyang diin sa pagkakatong ito na nagkaharap-harap tayo na kami sa Human Rights Commission ay hindi naman basta-basta gumagawa ng anumang aksyon. Lalo pat kung ang nasasangkot daw ay nauugnay kung sa anumang issue ay mga kaibigan natin sa militar. Lubha kasing nakababahala na ang nangyayari sa ating lipunan. At sa tingin namin dyan, sa Human Rights Commission, pag-ukulan nito ng isang mas seryosong pagpansin ng ating pamahalaan. Attorney, let's try to be sensible in this particular case. Hindi porke nakasuot ng uniforme ay sundalo na may kagagawan. Ang mga rebelde man ay maaaring magsuot ng uniforme para mailigaw ang mga taong bayan. Para ang mapagbintangan ay ang mga katulad naming mga sundalo. Colonel, maraming kaso ang nire-report sa amin tungkol sa pang-aabuso ng mga sundalo. Tignan niyo nangyari sa Marag Valley. Saan? Marag Valley. Sandali lang. Sandali din, Colonel, hindi pa ako tapos. Hindi sa pumapanig ako sa mga rebelde o sa mga taong may simpatya sa mga rebelde. Pero kadalasan, kapag ang sundalo ay pagod na sa katutugi sa mga rebelde, ang napagbabalingan ng mga galit nila ay ang mga kawawang sibilyan. Mga sibilyan na hindi marunong magtanggol ng kanilang sarili.
Kaya't hindi mo sila masisisi kung bakit ilan sa kanila ay natutong humawak ng armas para labanan ang mga mapang-api. Siguro naman hindi tayo mga bingi para hindi natin marinig ang sigaw ng mga kababaihan na inabuso ng mga sundalo. At hindi rin naman tayo manhid para hindi maramdaman ang mga sakit na ipinalasap ng mga sundalong yon sa mga naging biktima nila. Gami, mukhang nawawala tayo sa topic ah. Siya nga pala, attorney. No, Colonel, hindi ho tayo nalalayo sa topic. Kung natatandaan nyo, ang sinabi nyo kanina na kayo mga sundalo ay sumusunod lang sa mga utos ng nakatataas sa inyo. Ang ibig nyo bang sabihin, Colonel, na ang pagdukot at pagpatay kay Governor Agatep, nila Captain Tomas Padilla at ng mga tauhan niya ay utos na galing sa nakatataas sa kanya? Ganun po ba, Colonel? Siguro naman eh, walang opisyal na maaaring gumawa ng ganon. Yan, pakita mo yan. Sir, sorry, real life drama. Ayaw namin kami namin. Pakita mo yan, akong bahala. Huwag ka matakot. O sige, Dos. Close up ka. Yan. O sige, yan. Atilya, lalo mo lang pinalalala ang sitwasyon. Lalo mo lang pinalalaki ang kaso mo. Hindi ko pinasasama, sir, at lalong hindi ko pinalalaki. Itinutuwid ko lamang. Mga kababayan! Ako po si Captain Tomas Padilla. Oras na po para malaman yung buong katotohanan. Yung pong nangyari sa Cagayan. Kay Governor Agatep at sa kanyang mga tauhan. Puro kasinungalingan po yun. Hindi po namin siya kinidnap. At lalong-lalo na po hindi ko siya pinatay. Hello. Para sa'yo. Hello. You son of a bitch, Tom. Don't you dare name names. Not even a word about the mission. Hawak ko ang mag-ina mo. Gusto kong makausap ang anak ko. Papa! Kami naniniwala, Papa! Kami naniniwala! Bayani ka! Si Marites to! Huwag mo na kami ni Junior! Sabihin mo na lahat ng katotohanan! Sabihin mo na ngayon! Marites. Tom. Malaking sugal ito. At malaki na ang pupusta sa'yo. Nakataya ang buhay ng pamilya mo. Napaka-demonyo mo! Noel, itapo! Sige, yan. Sir! Pinabas tayo! Eric, kunin mo yung babae! Diyan ka lang! Upo ka! Sumama ka sa akin! Upo! Upo! Dali, Eric! Dali! Dali! Bumalik na! Dali! Sundan mo! Camera 1, ipapak mo! Sundan mo hanggang labas, ha? Bumoy! Dali! Huwag kayo magpapaputo! May babae ko kasi! Dali na! Baka naman! Dali na! Sir, kayo na ubala sa kanya. Sorry ho uli, sir. Sorry ho uli. Bumoy! Dali na! Ayun ay maliwanag na sa akin ng lahat, General. Hindi totoong tinatago mo kami sa mga tauhan ni Agatep. Ginamit mo lang kaming hostage para hindi makapagsalita ang asawa ko. Dahil natatakot kang ibunyag niya na ginamit mo lang siya sa isang misyong iligal. At sino sa palagay mo paniniwala ng tao? Ang salita ng kapitan o salita ng isang general? Marites, hindi ako makakarating sa nilalagyan ko ngayon. Kung di ko ginamit ang aking utak! Walang iya ka! Ayaw ka talaga! Ginamit mo lang ang asawa ko! Ginamit mo lang ang asawa ko! Hayop! Hayop!
Ano po kayo sa mama ko? Wala naman po siya ginagawa kasalanan sa inyo eh. Walang iya ka! Papatayin kita! Piano! Siguruhin ninyong walang maiiwang bakas. Halika na. Sandali! Go ahead! Shoot me! Shoot me! Yan naman ang gusto niyong gawin, di ba? Patayin niyo na ako! Ano ba mga pinagsasabi mo? Kanina ka pa, ha? Ang hirap sa inyo. Wala kayong nakikita kundi ang karapatang-pantao ng mga sibilyan, ng mga rebelde. Bakit? Kami ba mga sundalo walang karapatang-pantao? Nakapunta ka na ba ng Mindanao? Na kung saan kami mga sundalo ina-ambush? Patay na pinapatay pa. Pinagpuputol-putol at sinusulo ang katawan. Nakakita ka na rin ba ng sundalo na tinuhog ng kawayan at ginawang para lechong baboy? Bullshit! Bullshit ka rin! Ang hirap sa inyo mga human rights lawyer. Kapag ang tumutumba, sibilyan o rebelde, ang sinasabi nyo, kagagawan nito ng mga tarantado sundalo. Mga gago kasi. Pero pagka mga sundalo na ang mga napapatay sa encounter, ano sinasabi nyo? Mabuti nga sa kanila. Hindi lahat ng sundalo tarantado. Alam mo ba kung anong ginagawa ng mga rebelde sa mga sundalong bihag nila sa bundok? Ginagawa nila itong parang manok. Pinipitpit nila ang ulo hanggang sa mapipi ito. Hindi mo siguro alam yan, Miss Sanchez. O kung alam mo man, nagmamaang-maangang ka lang. Kanina sa telebisyon, kinastigo mo na kami mga sundalo. Abogada ka, Miss Sanchez. Huwag mo sabihin hindi mo alam na binabiolate mo na aming karapatan para magbigay muna na aming panig. Hinusgahan mo na kami. Lalo na ako sa pagkakadukot kay Gobernador Agatep. Kaya ako pala ang napiling yung dukutin, ano? Para ano? Para makinig sa mga sasabihin nyo? Pwes, hindi nyo ako makukumbinse. Doon kayo magpaliwanag sa mga tao. Sa pamilya ni Agatep. Sa mga opisyal nyo. Yun nga ang balak namin gawin kanina. Pero alam nyo wala makikinig sa inyo, di ba? Yung tumawag kanina sa telepono, awak din ang pamilya ko. Papatayin nila ang aking asawa at anak. Kapag nagsalita ako. Kapag nagsabi ako ng katotohanan. And do you expect me to believe that? No. I don't expect anything from you. Ayan ang kotse. Nakita mo naman siguro lahat ng dinaanan natin kanina, di ba? Tumbukin mo lang yung kalyeng yan. Mararating mo ang highway. Kumaliwa ka. Makakauwi ka na sa inyo. Ilagay mo lang sa loob mo that you were just following orders. Nandun na ako, sir. Pero bakit pati yung bata? Ano ang kasalanan ng bata? Sir, meron din akong anak na kasing edad ng batang yun. Kiano! Huwag kang gumawa ng eksena dito. Baka pati kami isabit mo.
Mista. Sir. Anong nangyari sa lakad niyo? Wala kaming inabutan. Sir. Hanggang ngayon hawak pa ni Montalban ang magina ni Sir. At saka, hindi ko namin alam kung patay na sila o buhay pa. Isa lang ang solusyon dyan. Kunin natin ang naghuda sa grupo ni Tom. Tama. Si Keanu ang dapat makita natin. Sigurado alam niya kung saan din ang pamilya mo. Maliban sa mag-ina ko, kailangan linisin ni Keanu ang batik ng putik na idinumi niya sa mga pangalan namin. Did you get rid of the bodies? Yes, sir. Mukhang meron tayong problema kay Quijano. Lumalambot po, sir. Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Pero huwag kang gagamit ng mga tauhan mo. Do I make myself clear? Major? Yes, sir. Magsalita ka! Sir. Nasaan ang pamilya ko? Nasaan sila? Sabihin mo sa akin! Patawarin mo ko, sir. Patawarin mo. Okay, Keanu! Pinatawad na kita! Nasaan sila? General. Utos, General. Anong utos? Anong utos yung sinasabi mo? Ano? Libig ko sila. Sino? Sinong nilibing mo? Sino kinilibing mo? Sino? Keanu! Pamilya mo. Saan mo nilibing? Saan? Saan? Mister, sigurado ka ba dito? Sir! Kamay! Sariwa pa! Sir! Dito! Oh! Kamay niyo na yan! Bitawan niyo na yung bala niyo! Yes, sir! Kamay niyo na! Sige na! Bitawan mo na yan! Bilisan mo! Sir! Marites! 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 Sorry. Sorry. Hindi ko kayo nagpagtanggol. Hindi ko kayo nagpagtanggol. June. Ang anak ko na dito. Hanapin niyo si June. Kaya.
This had better be important, Captain Almeida, or you will be in hot water. Yes, sir. It is very important. This is Attorney Joan Sanchez, representing the human rights. What can I do for you, Attorney? Sir, I have a tape that I think you should see before it's too late. Dahil kawawa ang mga sundalo nyo. Ramirez! I told you to get rid of the body. But I did, sir! I Bakit hindi mo sinunog ang bangkay? Bakit hindi mo sinunog? Hindi ako papayag na isang kapitan lamang sisira ng aking karir bilang general. Ramirez, gawin mo lahat ang paraan na nalalaman mo. I want you to eliminate Padilla and his men at isama mo na rin ang Miss Sanchez na yan. I want them dead. I want them dead. Yes, sir. Get out of my sight! Get out! All of you! Get out! Get out! Damn you, Padilla. Kapitan, ako at ang aking mga katribo ay marunong tumanaw ng utang na loob. Sasama kami sa inyo. Sukdulan man kami magbuwis ng buhay. Huwag Lakay Baloy. Hindi kayo dapat madamay. Problema namin to. Laban ng sundalo sa sundalo. Lakay Baloy, sapat na po ang kabutihan pinakita nyo. Lalong-lalo na sa tulong ni Napulik at mga tauhan mo sa mga ginagawa ni Teniente Ledesma. Hindi na po kami magtatagal. Wag! Mga tauhan sila ni Captain Almeida! Sir! Sir! Anong ginagawa niyo rito? Tom, galing na ako sa Chief of Staff. Binigay ko na yung tape at pinangako niyang tutulungan kayo. Sa palagay mo ba maniniwala pa ako sa kanila? Malutas man nila ang kaso ngayon. Malinis man nila makapahala namin. Hindi na nila may babalik ang buhay ng aking mag-ina. Ang buhay ng aking mga kasamahan na naging instrumento dahil sa pag-aakala nila natupad nila ang kanila sinumpaan tungkulin. Makinig ka, Tom. Makinig ka. Tutulungan ko kayo. Tutulungan ka din ng mga kasamahan mo. Sila Captain Almeida. Nagbago na yata talaga ihip ng hangin ngayon. Baka nakakalimutan mong galit ka sa mga sundalo. Sundalo ko, Joan. Oo, galit ako. Aaminin kong galit ako. Pero Tom, iba ang kaso nyo. Makinig ka sa akin. Tingnan nyo! Halika! Halika! Lakay Baloy, itago niyo si Joan. Kasama ko, Tom. Hindi pwede. Sige na!
Eric, kailangan magkahiwalay tayo. Isama mo yung ibang mga ita. Magkita na lang tayo sa kabila ng gulot. Dito! 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 Yung iba doon! Dito tayo! Dito tayo! Eric, hindi nahiwalay sa atin ang mga to. Doon ka sa pangalawang palapag. Magsama ka na iba sa kanila. Yes, sir. Bahala na Diyos sa atin. Baboy! Doon ka na rin sa tuktok! Yes, sir! Sumama lahat kayo, Baboy! Sige na! Akyat! Dali! Yung iba, sumama sa akin! Dito! Ayan! Yung iba, dito! Yung iba, doon! Kayo, doon na! Wait! Dali! Oh, yung iba doon! Yung iba doon! Listen, listen! Oh. Oh.
Pag ito ginamit ko sa'yo, masyado kang madadali. Ito ang paborito ko. Habang pumupunit sa laman mo, nararamdaman mo ang hapdi. Panalo tayo. Panalo tayo, sir. Kailangan natin ng amo. Kailangan natin ng amo. Wala na, sir. Wala na, sir. Taas, magasin ko na ito, sir. Sir, nasa taas. Yung boss mo yun, sir. May mga explosive na yun, sir. Nasa taas, sir. Huwag mo iwanan si Eric dito. Maski anong mangyari, huwag mo iwanan si Eric.
Lumabas ka dyan! Alam kong buhay ka! Lumabas ka dyan! Alam kong ibig ninyong linisin ang inyong mga pangalan! Lalo-lalo ka na, Padilla! Wala kang kaluluwa mong talban! Demonyo ka! Isinakripisyo mo kami! Pati pamilya ko ay ginhawit mo! Ako! Ako lamang ang maaaring makatulong sa inyo! Hindi ka tao! Hindi ka tao, Montalban! Masahol ka pa sa hayop! Open fire! General Ventura speaking. Cease fire. General Montalban. It's all over. I am ordering you to cease fire. All soldiers inside the building, get out. Right now. This is an order. I want you out now. I don't want Captain Padilla and his men hurt! Captain Padilla! You can come out right now. I am personally assuring you of your safety. Captain Padilla, if you can hear me, please believe me. Send the medics over there. Provide assistance to Captain Padilla and his men. God damn. Dadaan lang. Sige, yes sir. Ayun.